sa Psalms 37, verses 23 to 24. Sabi sa awit ni Haring David sa verse 23, "The steps of a good man are ordered by the Lord, and he delights in his ways." Sa 24, "Though he fall, he shall not be utterly cast down, for the Lord upholds him with his hands." Praise God. Tayo manalangin. O Diyos, dinadakila ka namin sa hapong ito. Pinabalik sa iyo, Panginoon, ang mga pagpupuri, pagsamba. O nawa, Panginoon, ikay naluwalhati sa aming mga handog awit, sa aming mga awitan, Panginoon. Nawa ang aming mga tinig, ang aming mga kamay na itinaas sa iyo ay nagsilbing mangungsamyo sa iyong harapan, Panginoon. O Diyos, nawa, Panginoon, kung paano ka kumilos sa aming kaganinang umaga, Panginoon, kung paano mo ipinakita sa amin ang iyong mga salita, Panginoon, ipinarana sa amin ang iyong mga salita, Panginoon. Nawa, O Diyos, sa hapong ito, minsan pa iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ang iyong kaluwalhatian, O Diyos. Itago mo nawa ako sa iyong likuran, Panginoon. Wag nawa sana mahaluan ang aking mga sariling damdamin ang mga salita na iyong nais ipabatid sa iyong mga anak sa hapong ito. Nawa ikaw lamang, Panginoon, ang manguna, Panginoon. Ikaw ang gumamit sa katawang ito, ikaw ang maglabas ang mga salita sa bibig na ito. Hallelujah. O nawa, Panginoon, ikaw ang Panginoon ang manguna sa amin sa hapong ito, O Diyos. Pinupuri ka namin, Panginoon, at niluluwalhati ka namin. Ibinibigay sa iyo at inaasa sa iyo, Panginoon, ang buong gawain ito. Sa pangangaral na ito ng mga salita, nawa ito'y maging pagpapala sa bawat isa. O Diyos, ikaw lamang, Panginoon, ang maitanyag sa aming mga buhay. Pinupuri ka, O Diyos, at niluluwalhati ka sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen, hallelujah. At akin na pong inaanya ng bawat isa sa pagupo at aking pagbati ng isang mapagpalang hapon. At ako'y nagagalak na minsan pa ay nabigyan ng opportunity na makapagdala ng salita sa inyong harapan. Tunay nga na hindi talaga nagbabago yung pakiramdam. Every time natatayo ay iba ang damdamin, lalo na't haharap sa inyong mga banal. Hallelujah. Kaya naman nawa ang ating Panginoon ang magpala sa kanyang mga salita sa hapong ito. At ako'y mangungusap sa isang awit ni Haring David sa Psalms 37 verse 23, aking pinamagatan ang aking ibabahagi sa inyo sa hapong ito na we may stumble and fall, but we are not destroyed. Maaari tayong madapa, maaari tayong matumba, maaari tayong mawala, ngunit hindi tayo tuluyang masisira o hindi tayo tuluyang mawawasak. Dito sa chapter 37, kung inyong titignan ay ang Haring David ay isinaad ay kung ano ang makakamtan ng isang matuwid na tao. Ipinakita ni Haring David mula verse 1 na kung anong mangyayari sa mga matutuwid at sa mga liko. Ngunit hindi ako magdudwell dun sa sa bagay na yon, bagkus alam naman natin kung ano talagang kahihinatnan ng mga likong tao sa mundong ito. Maaring sila ngayon ay namamayagpag, maaring sila ngayon ay nakakamtan lahat ng gusto nilang makamtan sa mundong ito. Pero mga kapatid, wag kayong kumbaga mainggit sa kanila dahil after ng lahat ng makuha nila sa mundong ito ay hindi rin naman nila yan madadala sa unang-una na sa kanilang libingan. Pangalawa, ang lahat ng mga bagay na ating nakikita ay darating ang panahon sisirain muli yan ng ating Panginoon. Kaya naman wag nating nawa ilagay sa ating isip na sana naranasan ko naman yung buhay ng isang marangyan tao. Yung nakukuha ko yung mga gusto ko, nabibili ko yung mga gusto ko. Ngunit mas magandang asamin natin na maranasan sa araw-araw ng ating buhay ang pagkilos ng ating Panginoon. Maranasan sa ating buhay kung paano gumawa ang Panginoon sa atin. Maranasan na habang tayo lumalakad ay nakikita natin ang paggawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Kaya naman dito sa verse na ito, ang Haring David ay pinapakita na ang isang matuwid, ang sinabi dito, steps of a good man are ordered by the Lord. Pinakita ni Haring David na ang mga hakbang ng isang mabuting tao ay ang Panginoon ang nag-orchestrate, nag-ordain, kumbaga. At sa verse 24, sabi dito, though he fall, he shall not utterly cast down. Alam niyo ba ang salitang though dito, ang sabi sa
sabi sa dictionary, despite the fact, kumbaga, bagamat, yung sa Tagalog ay bagamat, ay hindi siya, it's not a matter of kung ang tao ay mabubuwal. Hindi eh. Hindi siya kung. Bagkus isa siyang bagamat when. Kumbaga kung kailan, hindi siya kumbaga ang bawat individual, bawat mananampalataya ay hindi naman talaga tayo walk in the park sa pananampalatayang ito. Kumbaga, lahat tayo ay dumadaan sa ating sarili-sariling mga pagsubok sa ating mga buhay. Siguro, pinagpala ka sa lahat kung ikaw ay masasabi mong hindi ka dumaan sa pagsubok sa iyong buhay. Dahil ultimo ang ating Panginoong Kristo Jesus ay dumaan sa pagsubok sa buhay nung siya'y nasa laman. Anong klaseng buhay Kristiyano ang meron ka kung hindi ka dumaraan sa mga pagsubok or mga trial sa iyong buhay? Kaya naman dito ipinakita na yung na salita ay bagamat ang isang Kristiyano ay dumaan sa pagkabaksak, sa pagkatumba, ay hindi siya tuluyang masisira, hindi siya tuluyang mawawasak. Ano bang ibig sabihin ng pagka sinabi nating mawawasak? Hindi siya tuluyang mawawala. Hindi ka talaga, kumbaga, daraan ka sa mga pagsubok na yan, pero as long as you walk with God, mananatili ka sa gawain ng Panginoon. Mananatili ka sa presensya ng Panginoon. Dahil ang Panginoon mismo ang maghahawak sa iyo. At kung paano tayo matumba, sometimes kasi madadaan tayo sa mga struggles, mawawala tayo sa ating landas, kumbaga, manghihina, manlalamig. Pero what makes the difference pagkatapos nating matumba, paano tayo tatayo? That is what makes the difference. Yan ang magbibigay ng pagkakaiba. Kung mananatili kang nakatumba, or hahayaan mo, kung magpapatianod ka, o bibigay mo ang sarili mo sa Panginoon habang na ikay natutumba at ikay mananatili sa presensya ng Panginoon. O kapatid, ako'y naniniwala, hindi ka mananatiling nakatumba. Dahil ang Panginoon mismo ang magtatayo sa iyo. Tatlong bagay ang nais kong tignan. Hindi naman sana hindi ako mangungusap ng mahaba. Tatlong bagay lang ang nais kong iparating sa hapong ito mula dito sa verse na ating binasa. Ang una na is God ordained every step we take. Tulad nga na nabasa natin sa verse 23, that the steps of a good man are ordered by the Lord. Pagka tinignan natin na ordered, kumbaga, ang Panginoon ay ang may authority, kumbaga, may authority siya, may direction na siya na ibinigay sa kanyang mga anak. Kumbaga, isinet niya na yung path na kailangan nating lakaran, inilatag niya na ang goal, nakikita natin ang goal, at ang Panginoon din na naglagay, kung siya rin ang naglagay sa atin, para sa daan na yan. Alam niyo sa Hebrew, ang salitang ordered ay kun, at ang ibig sabihin niya ay certainly, sigurado, determines, or directs. Kumbaga, ang Panginoon mismo ang magdadirect sa'yo sa daan na kung saan gusto ka niya. Gusto ka niyang ilagay, kung gusto niyang tahakin mo. Dahil dyan siya may authority sa buhay mo. Yan ang lugar kung saan kung pagka ikay nilagay ng Panginoon at ikaw ay nagpaubaya sa Panginoon, yung daan na yan ay ako'y naniniwala ng yan daan na yan ay ang daan patungo sa kaluwalhatian ng Panginoon. Pero hindi ibig sabihin na ang Panginoon ang naglagay ng daan at ang nag-ordain ng daan ay ito ay smooth sailing na. Hindi ibig sabihin na pagka Panginoon ang nagdadirect sa iyo ay madali, kumbaga easy-peasy na, madali na, hindi ka na mahihirapan. Hindi. Pagkus ang kaaway ay gagawin ng lahat ng kanyang kayang gawin upang lagyan ng stumbling blocks yung daan na yan na inihayag na ibinigay sa iyo ng Panginoon. Bakit? Dahil ayaw kanyang makarating dun sa goal na inibinigay sa iyo ng Panginoon.
Ayaw ng kaaway na ikaw yung maabot mo yung kaluwalhatian na gusto ng Panginoon na maabot mo. Kaya naman ilalagay niya lahat ng katitisuran, lahat ng pwede mong ikabaksak. Pero kung tayo mananatili at maniniwala sa Panginoon na siya ang naglagay niyan, eh kayo'y mananatili. Tulad nga sabi sa Proverbs 16 verse 9, Proverbs 16, verse 9. A man's heart plans his ways, but the Lord directs his path. Ang isang tao, sa isang normal na tao, hindi ko sinabing hindi tayo normal, kumbaga sa tao na ipinanganak, lumaki, nag-aral, lahat tayo ay mayroong darating tayo sa certain point na ipaplano mo yung buhay mo eh. Pagka nag-start ka na ng school, nag-start ka na mag-aral, pagpasok mo ng elementarya, ipaplan out mo na yan mula sa elementary, ipaplan mo, pag-graduate ko ng grade 6, mag-aaral ako sa gatong school. Para pag-graduate ko ng high school, makakapasok ako sa gantong college. At syempre, gusto ko paglaki ko, gusto ko maging doktor, maging piloto, maging kusinero. Ngayon, uso ang pagiging kusinero. Mantalang dati, ayaw yan at trabaho dahil parang wala naman talagang kita sa pagiging kusinero. Pero ngayon, dahil lumalaganap ang mga celebrity chefs, ang dami nang gusto maging kusinero. Pero iyan na yung mga pagpaplano ng isang tao. Lahat tayo, ako yung naniniwala na lahat tayo ay dumaan sa pag-iisip na, pag-graduate ko, gusto kong maging ganto, gusto kong balang araw, magkaroon ng prefix yung pangalan ko, may nakalagay na DR, may nakalagay na ENGR, may nakalagay na AC, ano may architect? ACRCH, may nakalagay na Arky. Gusto ko pagka tinawag yung pangalan ko, hindi pwedeng sabihin Gerard lang, hindi pwedeng sabihin Benjo lang, gusto ko pag tinawag ako sabihin, Dr. Benjo. Uy, di ba? Andun tayo sa point na pagka tayo nagpaplano sa ating isip, yung pinakamataas na posible mong maabot sa iyong buhay. Yes, lahat tayo naging ganyan. Pero, once tayo tumanggap sa ating Panginoon, ano ang nangyari sa mga plano nyo? Ako, for one, walang natupad sa mga pinlano ko. Dahil nung nag-aaral ako, nung high school ako, sabi ko pagdating ko ng 25, kailangan may asawa na ako. Pagdating ko ng 30, gusto ko mayaman na ako, may sarili na akong bahay, may sarili na akong sasakyan. At syempre, maayos na ang aking buhay. Pero wala naman natupad. Lahat yun, nasa plano lang, inaisulat lang sa tubig, na paulit-ulit mong isusulat na parang walang mangyayari. Dahil nakita mo yung plano ng Panginoon sa buhay mo. Alam nyo, pag nakita nyo ang plano ng Panginoon sa inyong buhay, yung inordain niyang plano sa iyo, yung inordain niyang daan para sa iyo, yung plano mo, bigla mo sasabihin, para palang napakababa ng plano ko sa buhay ko. Para palang napakaliit ng tingin ko sa sarili, parang napakaliit pala ng tingin ko sa pwedeng gawin ng Panginoon sa buhay ko. At pag ito'y nakita natin, lahat ng ipinlano mo ay parang mawawala. Makikita mo na parang hindi na pala ito yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Bigla mo makikita at bigla mo mararanasan na mas gusto ko palang sundin ang plano ng Panginoon. Mas gusto kong sundan ang plano ng Panginoon dahil mas maganda yung plano niya. Yung plano ko, doktor lang ang plano niya makasama ako sa paghahari sa mundong ito. Ang gusto ko lang maging piloto, ang gusto ko lang maging engineer. Pagdating pala ng panahon, yung mga building na yun, sisirain din. Wala rin palang magagawa yung engineer sa pangalan ko. Yung pala, after mong makilala at makita ang daan na binigay sa iyo ng Panginoon, ay bigla mong ibabasura lahat ng plano mo. Dahil naging righteous ka. Naging matuwid ka bigla sa harapan ng Panginoon. Bigla ka nagkaroon ng change of heart. Dahil nakilala mo ang Diyos. May iba nagsasabi, nung nakilala ang Diyos ay parang naging mas mahirap ang buhay. Oo. Totoo yan.
Nung tayo ay nagsimulang lumakad sa Panginoon, mas lalo mong nakita yung mga pagsubok, mas lalong bumigat yung mga pagsubok. Pero hindi nyo ba napapansin na habang tayo lumalakad, at alam natin, nakikita natin na ito ang inordain na daan sa atin ng Panginoon. Bagamat ito'y mabigat, ito'y kumbaga hindi ka tuluyang nawawala. Kumbaga kahit anong bigat yung nararanasan mo, kahit anong sakit yung nararanasan mo, kahit ilang beses kang madapa, ilang beses kang matumba, hindi ka talaga tuluyang nawawala. Dahil ang Panginoon ang nag-ordain sa iyo dyan. At dyan ka, manatili ka lamang dyan, kapatid. I do believe. At ito'y alam ko naranasan yung lahat. Manatili ka lamang sa presensya ng ating Diyos. Hindi ka mawawala. Hindi ka tuluyang mawawala. Hindi ka tuluyang susuko. Hindi ka tuluyang bibigay. Kaya nga, ito yung familiar na verse sa atin, sa verse 3 ng Proverbs, sa chapter 3 ng Proverbs, na trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He shall direct your path. Biglang itong mga verses na ito, na trust in the Lord with all your heart, ay nag-iiba sa pananaw mo. Dahil nakita mo yung plano ng Panginoon. Yung daan na ibinigay niya sa'yo. Ngayon na nagsisimula kang magtiwala sa Kanya, mas naging matamis yung salitang, trust in the Lord with all your heart. Bakit? Dahil dati, hindi mo naman nakikita eh. Paano mo nga naman ipagtitiwala yung buhay mo sa Panginoon na hindi mo kilala? Paano mo masasabi na, naniniwala ako sa Diyos, nagtitiwala ako sa Diyos, hindi mo nga kaya siyang, kumbaga, kaya mo sabihin sa bibig, pero pag tinanong ka, talaga bang naniniwala ka sa Diyos? Oo. Kasi sabi sa simbahan eh. Noong mga panahon na tayo nasa sanlibutan pa, iba sa atin na nasa sanlibutan pa, na tayo lumalakad pa. Lahat naman tayo naniniwala sa Diyos, di ba? Lahat tayo ay may some point of view sa Panginoon, sa Diyos. Meron tayong, kumbaga, pagtingin sa Diyos, naniniwala tayo na may Diyos. Naniniwala tayo na may Diyos pero hindi natin alam yung plano na yan, yung plano ng Diyos hindi natin alam yung plano ng Diyos para sa atin. Naniniwala lang tayo may Diyos. At ang worst case pa, sasabihin natin nagtitiwala. Ngayon kasi parang kung makikita natin, marami na nagsasabi na nagtitiwala ako sa Panginoon. Ano lang to, pagsubok lang to. Kumbaga, there's a light at the end of the tunnel. Paano kung wala? Diba? Tayo mga mananampalataya, we don't look at the light at the end of the tunnel. Bakit? Baka sabihin nyo, ba't wala ba? Kumbaga, hindi yun yung tinitignan mo, kahit walang ilaw sa end of the tunnel, pero pagdating mo, nandun yung Panginoon mo, naghihintay sa'yo, it will be worth it all. Ang mga nasa sanlibutan, sinasabi nila na, there's a light at the end of the tunnel. Bakit? Kasi meron silang concept na pagdating sa dulo, lahat ng bagay ay magiging maayos. Lahat ng bagay ay kumbaga, it will turn out the way they want it to be. Pero hindi. Mangyayari ang lahat ng gustong mangyari ng Panginoon. Hindi yung mangyayari kung ano yung gusto natin. Kaya hindi natin pwedeng sabihin na there's a light at the end of the tunnel dahil alam natin na ang Panginoon, bagamat sa lahat ng pinagdaraanan natin, pagdating natin sa dulo, maging madilim man yan sa dulo. At dumating man tayo sa dulo na parang hinang-hina ka na baksak ka na, at kamatayan na lang ang naghihintay sa'yo sa dulo. Pero pagdating mo sa dulo, nakita mo ang Panginoon mo, we have the victory. Praise God. A righteous man will let the will of God takes over his life and always seek to please Him. Ang isang matuwid na tao, katulad ng ipinapakita ni Haring David dito, ang isang matuwid na tao ay hahayaan niya ang kalooban ng Panginoon na mag-take over. Hahayaan niya na ang buhay ng Panginoon ang mamutawi sa kanyang buhay. Hahayaan niya na ang Diyos ang mag-direct sa kanyang buhay. Dahil nakita niya
nakita niya na ang Panginoon mismo ang naglagay ng daan sa kanyang harapan. At by surrendering His will, alam niya na pagka tinaanan niya yung daan na ibinigay ng Panginoon, yes, there will be trials, but it will be worth it all. Lagi nga natin inaawit yan, it will be worth it all when we see Jesus. Yun ang ating tinitignan, yung goal. That's our light at the end of the tunnel. When we see Jesus, after all na nangyari, we can say, thank you, Lord. Isang bagay pa na yung inilagay ng Panginoon na daan sa ating harapan, hindi naman nangako ang Diyos na ito'y magiging madali. Never tong magiging madali. Pero ano ang sinabi ng ating Panginoon? Na ikay magtiwala, ikaw ay magpatianod lamang. At ikay makikita ang daan na yan, na bagamat hindi madali, ay hindi rin naman ikaw pababayaan. Sabi sa John 14 verse 21, verse 21, He who has my commandments and keeps them, sabi ito ng ating Panginoong Kristo Jesus, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me. And he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. Kung sino man sa inyo, at ako'y naniniwala, at ako ay, kumbaga ako'y nananampalataya na lahat tayo nagmamahal sa ating Panginoon. Ang lahat tayo ay tinatago, kumbaga iniingatan ng mga utos ng ating Panginoon sa ating mga puso. Isang pangako ang binitawan ng ating Panginoon na pagka ikaw ay nagmamahal sa Diyos, ang Diyos din naman ay nagmamahal sa iyo. At ipapakita niya ang kanyang sarili sa iyo. Yung manifest myself to Him, hindi yun literal na para ipapakita sa iyo si Jesus Christ in the flesh. Hindi po. I wish, sana nga, maranasan natin, makita natin siya in the flesh. Pero hindi. Sa panahon natin ngayon, yung sinasabi sa manifest myself to Him, ipapakita niya yung, kumbaga yung pag-ibig na nanggaling sa Ama, mararanasan natin sa ating mga sarili. Yung pag-ibig na natanggap, ang pag-ibig na ating natatanggap, ay ito yung pag-ibig ng ating Panginoon sa atin. Kaya naman, bagamat tayo dumaraan sa mga pagsubok sa buhay na ito, yung daan na nilagay ng ating Panginoon, ay hindi na siya nagiging mahirap. And this comes with the second point na aking gusto. God promises, even though we fall, we will not be destroyed. Sabi sa Proverbs 24, verse 16, 24 verse 16, For a righteous man may fall 7 times and rise again, but the wicked shall fall by calamity. Alam niyo, may isang basketball player na gumagamit itong psalm na nasa Proverbs na ito, na a man may fall 7 times, but he will stand up 8. Pero I do believe hindi niya tuluyang talaga naiintindihan yung salitang fall 7 times. Pero ako'y naniniwala tayo ay nararanasan natin tong bagay na ito. Na bagamat ikay paulit-ulit na natutumba, ikay paulit-ulit na bumabaksak, your God still pulls you up. Ang iyong Panginoon ay binabangon ka pa rin. Na bagamat minsan sinasabi mo, ayoko na. Ito na naman, ulit na naman. Same sin. Kumbaga parehas na pabigatan, parehas na, hindi ko na maintindihan ang nangyayari, pero when we pray, when we kneel down, and we ask for God,
Pagtayo mo, okay na. I know God is with me. Pero pagdating na naman, pagtapos na naman ng isang araw, ayoko na. Pagod na ako. Pag nanalangin ka naman, pag humingi ka na naman ng kalakasan sa Panginoon, kaya ko na uli. Bakit? Dahil yun ang pangako sa iyo ng Panginoon. Sabi sa verse 24, ng Psalms kaganina, we will not be utterly destroyed or cast down. Kahit lugmok ka na, manatili ka lang sa presensya ng iyong Panginoon. Hindi ka tuluyang mawawala. Hindi ka tuluyang masisira. There will come a time that you will rise up. Ang Bible ay hindi naging, marami tayong naging example ng mga taong bumaksak. Pero nakita naman natin na bumangon. May mga pagkakamaling, may mga maling desisyon. Kaya naman, kung ating titignan, ang ating Biblia ay kumpleto talaga siya. Dahil kung isipin natin na, hindi, yung mga alagad ng Diyos nung panahon na yun. Kumbaga, matibay sila eh. Tangki sila, kumbaga. Napakatigas nila, hindi sila basta-basta nayayanig. Hindi. Si David, yung nagsulat ng Psalms, yung nagsulat ng awit na awit ng ating binasa, ay isa siya sa mga naging example na bagamat natutumba, pero hindi tuluyang nasisira. Bakit? Ano bang nangyari kay Haring David? Alam natin ang mga nangyari kay Haring David. Alam natin na dumating sa time nung siya'y nagpahinga at natukso, ano bang ginawa niya? Imbis na tinama niya sa sarili niyang paraan. Hindi niya itinama sa paraan ng Panginoon. Pinapatay niya ang kanyang best friend para makuha yung asawa ng kanyang best friend. Yun ay tama sa kanyang sariling mata. Bakit? Siyempre nga naman, pag namatay yung asawa, ano bang nakautos? Pag namatay ang asawang lalaki or babae, asawang lalaki ng babae, ay pwede na ulit magkasawa yung babae. Hindi, pinakamadaling solusyon, papatay ko yung asawa na lang niya para maging tama yung relasyon namin. Yun ay isang pagkabaksak ni Haring David. Yun ay, kumbaga, pagka-stumble niya. Pagkadapa niya. Dahil nag-decide siya sa sarili niya. Dahil gustong-gusto niyang makuha yung isang bagay. Pero anong nangyari? Though nagbunga ang kanilang pagkakamali, ay namatay ang bata. At pinarusahan si Haring David. Pero hindi siya pinatay ng Panginoon. Hindi siya tuluyang kinuha. Masyado kang immoral, David, kukunin na kita. Hindi. Bagkus, ibinangon siya muli ng Panginoon. Si Peter, alam naman natin kung anong klaseng ugali ang meron si Pedro. Siya ay napaka-zealous pagdating sa pagprotekta sa ating Panginoong Kristo Jesus. Dumating na nakatapya siya ng tenga ng isang sundalo dahil sa sobrang zealous niya na protektahan ang ating Panginoong Jesus. Minsan, nakakainggit yung ganong zealousness sa pagprotekta sa salita ng Panginoon sa pananampalataya, di ba? Pero dahil sa sobrang zealous niya rin, hindi niya alam na prone pa rin siya sa pagkakatisod, pagkakamali. At anong ginawa ni Pedro? Ano bang Tagalog nito? Dininay niya ang Panginoon 3 beses. He stumbles. Pero anong nangyari pagkatapos ito? Si Pedro ay isang naging magiting na manggagawa ng Panginoon. Si Abraham, ang ama ng pananampalataya. Kumbaga titingnan natin ang buhay ni Abraham na kumbaga ito'y isang example sa mga mananampalataya.
na ang pagsunod sa Panginoon ang priority sa kanyang buhay. Mula sa kanyang pagkatawag, at na siya'y sumunod sa tinig na nagsabi sa kanya, Abraham, lumabas ka. Hanggang sa isang araw, dahil natakot siya sa hari ng, hindi ko maalala, sinabi niya na na kanyang asawa ay kanya lamang kapatid. This great man na sinasabi sa Biblia ay hindi, kumbaga, hindi immune sa pagkakatumba, sa pagkakadapa, sa pagkakamali. Paano pa tayo? This man, si David, is after God's own heart, diba? Si Pedro ay lagi rin nakasaling sa dibdib ng Panginoon at lagi siyang malapit sa Panginoon. Pero hindi sila naging immune sa pagkakadapa. Paano pa tayo, mga kapatid? Siguro isang magandang paalala ito sa atin na huwag tayong madaling magbigay ng judgment sa ating mga kapatid, lalo yung mga nadadapa. Lalo yung mga nanghihina, yung mga natitisod, kumbaga, hindi umaaten muna. Huwag tayong maging mabilis sa pagbigay na, bahala ka sa buhay mo, sige, huwag kang umatin. Huwag. Dahil kahit yung mga dakilang manggagawa ng Panginoon ay prone sa ganyan. Kahit ikaw, ako, tayo, sino man sa atin, ay prone sa panlalamig, prone sa pagkadadapa, prone sa pangihina, prone sa paggawa ng kasalanan. Dahil nandito pa tayo sa katawang ito. What we need to do, ay isang bagay na kailangan natin makita, na bagamat na nandirito tayo, every one of us, lahat tayo, ay may chance, at lahat tayo, ay may posibilidad na mabangon muli. Sa mga nangyayari, sa panahon natin ngayon, di ba, parang napakabilis ibigay ang judgment. Na if you're not with us, then you are among us. You are against us. Di ba? There's no middle ground. Bawal kang nasa middle ground ngayon eh. Pagka hindi ka sumusuporta, against ka na. Pagka nakita nilang iba yung pananaw mo, hindi ka na kagad, kontra ka na kagad sa kanila. Hindi nagkakaroon ng middle ground na ngayon. Pero, what if matutunan natin na ikaw yung tumingin sa both sides. Maranasan natin tignan yung parehas na sitwasyon. Hindi ko sinabi na pag yung mga issues sa mundo na titignan mo na, hindi, may magandang example yan na pwedeng maranasan. Hindi. Pagka mali-mali, let's get that straight. Pag mali-mali. Pag tama, tama. Pero minsan yung tama na, kumbaga may sarili siyang pananaw ng tama at ikaw may sariling pananaw ng tama, then kailangan yung hanapin yung side kung saan parehas kayong magkakatugma. Marami tayong differences, oo. Kumbaga, minsan may mga hinahanap tayo doon sa tao na, hindi dapat kasi mananampalataya na yan, dapat ganito na yan, dapat ganyan na yan. Pero hindi. Hindi pa panahon. Hindi niya pa nararanasan yun eh. Yung hinahanap mo. Kung ikaw naranasan mo, praise God, naranasan mo na yung nagbago sa'yo. Pero siya, kung hindi niya pa nararanasan yun, hanggat hindi siya pinapatay ng Panginoon, hanggat hindi siya tuluyang nawawala sa gawain, there is a chance. Na hanggat siya'y naglilingkod sa Panginoon, sa paraan na nakikita niya na, ito yung pinaparamdam sa akin ng Panginoon eh. Ito yung pinapakita sa akin ng Panginoon na magtuloy-tuloy lang ako. Meron ako mga kahinaan sa sarili ko. Alam ko yun. Alam na natin yun. Alam yun ng mga tao sa paligid ko, nakikita nila, may kahinaan ako. Pero magpapatuloy lang ako. Ikaw naman, gigil na gigil ka na. Parang, ano ba, ba't pa puro mali na lang yan? Si brother, si sister, puro mali na lang ang ginagawa. Kung ano-ano na lang, ginagawa niya yung sarili niyang lakad. Nakita mo ba na, kumbaga,
Hindi natin nakikita na sinusubukan niyang baguhin yung kanyang, sinusubukan niyang ipagpatuloy yung paglakad kahit siya mismo ay nahihirapan. Minsan, tayo bilang mga Kristiyano na lumalakad sa salita ng ating Panginoon ay nakakalimutan natin tignan ang ating mga kapatid na may kasamang biyaya. Kasi, syempre nga naman, nasa pananampalataya na tayo. Kumbaga parang lumiliit yung pag-ano natin sa, dapat hindi ka na ganyan eh. Mananampalataya ka na eh. Dapat ganito ka na. Pero hindi. Dapat nga, dapat talagang mangyari. Nung tayo naging mananampalataya, mas lalo kang naging mabiyaya sa iyong mga kapatid. Dahil ikaw mismo ay nakakaranas din naman ng kahinaan. Ikaw din mismo ay nakakaranas ng pagkahina, ng pagkatapa, ng pagkabuwal. At kung ikaw nararanasan mo at hindi ka patuluyang kinukuha ng Panginoon, what if kaya, pagka nagkamali lang tayo, patayin tayo kaagad ng Panginoon? Wala nang second chances, wala nang third chance, wala nang fourth chance. One slip up, tapos na. Siguro marami sa atin dito, kahit ako siguro, hindi ako nakatayo dito sa inyong harapan. Dahil pagka one miss you die, nagiging masyado tayong orthodox na parang masyado nagiging self-righteous na tayo. Hindi na righteous sa mata ng Panginoon, bagkus righteous sa ating sariling mga mata. Because God promises na kahit ikay mabuwal, ikay matumba, ikay manghina, as long as you stay in His presence at ikay nagpapatuloy na sa paglilingkod ng Panginoon, you will be lift up. Pero, hindi rin naman yun pass para, pwede pala yun, kahit pa mabuwal-buwal ako, tsaka na ako dediretso ng lakad pagka ready na ako. Hindi rin naman. It's not our past. Kumbaga, isipin mo na lang na araw-araw mong pinapatay ang Panginoong Kristo Jesus pagka tuwing ikay paulit-ulit mong inuulit yung kasalanan na kung saan iniligtas ka na. Parang gagawin mo na lang, may save hotline ka. Pag nagkaroon ka ng pagkakamali, pray ka, hingi kang kapatawaran. Pag tayo mo, gawa ka ulit ng kasalanan. Hindi po ganon. Hindi ganon ang nais parating ni Haring David. Hindi ganon ang nais ng Panginoon na mangyari. Ang nais ng Panginoon mangyari, pagka ikay natumba, kaya kanya hindi kanya pinapatay, hindi tayo kinukuha, hindi tayo ginigiba ng Panginoon. Dahil, alam ng Panginoon na pag ating nakita at pag tayo itinayo, alam niya na hindi na tayo babalik doon. Manghina man tayo uli, alam niya na alam ng Panginoon kung alam niya na tayo ay magpapatuloy pa rin sa Kanya. All men sometimes fall in their walk with the Lord, but they were not consumed or destroyed because of those failures. Lahat ng tao ay nagkakamali pero hindi tayo tuluyang kinukuha. Dahil kung lahat tayo ay ibabase ng Panginoon sa ating mga failures, walang makakatayo dito sa harapan. At walang makakapagpatotoo. Isang nabasa ko na may 3 bagay daw na nagme-make sa isang tao ng Diyos. Una, yung meditation, pag-meditate sa salita ng Panginoon, kumbaga paggawa ng salita ng Panginoon. Pangalawa, prayer. Pananalangin. Pero ang medyo nakita ko, meron siyang nilagay na temptation. Para sa kanya, meditation, prayer, and temptation ay nagme-make sa isang anak ng Diyos. Pero makikita rin naman natin sa Biblia na God does not tempt. Pero isang bagay nakita ko, siguro hindi temptation ang dapat nakalagay doon. Pero yun parang trials na pinagdadaanan natin. Dahil minsan, or madalas, nakikita natin ang biyaya ng Panginoon sa ating buhay through our trials. Nakikita natin ang pagkilos ng Panginoon sa ating buhay dahil sa mga pagsubok na ating pinagdaraanan.
Mas mabigat yung nadaanan mong pagsubok at pagkatapos mong makalpas, mas mataas ang pagpupuri mo sa Diyos. Dahil ano, ang Panginoon, mas nakita mo na ang Panginoon ang kumilos sa mga pagsubok, sa gitna ng mga pagsubok na yan. At sabi nga sa Psalms 146 verse 8, verse 8. The Lord opens the eyes of the blind. The Lord rises those who are bowed down. The Lord loves the righteous. Ang Panginoon na nagbabangon sa mga taong nakayuko. Ang Panginoon na nagbabangon ang mahal ng Panginoon ang mga matutuwid. Matuwid sa kanyang mata, hindi sa ating sariling mga mata. Ang Panginoon ang pagka tayo'y nananatili, kahit bagamat tayo'y nadapa, nananatili tayong mapagpakumbaba sa Panginoon. Kasi minsan, kung atin titignan, mas madaling, pagka tayo nadapa, mas madaling magsabi ng ayaw mo na eh. Lalo sa atin, sa mga pinagdaanan sa ating mga buhay. Pagka tayo'y dumadaan sa mga matitinding pagsubok, yung after mong tumanggap sa Panginoon, tapos dumaan ka sa matinding pagsubok, napakadaling magsabi na, balik na lang kaya ako sa pinanggalingan ko. Kasi nung bago naman ako tumanggap, ang gaan ng buhay ko, wala namang problema, maayos naman yung pamilya ko, hindi ako masyadong, hindi ko nararanasan yung mga gantong bagay. Napakadali para sa ating iwanan ang mga, lalo na pag hindi mo talaga tuluyang kilala ang iyong Panginoon. Napakadaling iwanan ng mga bagay na yan. Pero dahil kilala mo ang iyong Diyos, at pagkatapos mong madapa, pagkatapos mong manghina, manatili kang nakayuko at isinusuko ang buhay sa Panginoon, ang Panginoon mismo ang magtatayo sa iyo. Can you imagine na after lahat ng sakit at bigat ng iyong nadanasan, na sinasabi mo, no Lord, hindi ko na talaga kaya. Ang Panginoon mismo, ang kamay niya mismo, ang hahawak sa iyo at itatayo ka. Hindi, anak, kaya mo pa. Alam ko, hindi mo kaya. Pero dito ako ang hahawak sa iyo. Ang ating Diyos ay hindi niya, kumbaga, minsan ibinibigay niya ang trials, pinapahintulutan niya ang trials, para mas lalo kang magsabi sa Kanya, Lord, hindi ko na kaya. Dahil tayo, mga tao, the more na parang gumagaan ang buhay sa ating pananampalataya, ang ating natural response ay mas lessen yung paghingi natin sa Panginoon. Ang natural response ng tao na habang gumagaan ang buhay, mas nagtitiwala na sa kanilang mga sarili. Mas lalong nagiging complacent na, ay hindi, kaya ko to. Kaya ang ating Panginoon ay hindi niya binibigay lahat. Hindi niya kagad isusupply sa iyo lahat dahil ang gusto niya kailanganin natin siya. God wants us to want Him. Dahil gusto niya tayo eh. Gusto niya maging parte ng buhay natin, pero in order for Him to do that, kailangan mo rin siyang tanggapin. Kung ibibigay niya lahat ng hinihingi natin, ano pa natin siya tatanggapin? Nasa iyo na nga lahat. Nasa atin na nga lahat. Kaya naman, hindi niya tuluyang ibibigay sa iyo lahat ng mga gusto, lahat ng dinidesire mo, lahat ng gusto mo. Bagkus, isusupply niya yung sapat na pangangailangan mo sa araw na ito. At pagka ikay natumba, siya rin mismo magtatayo sa iyo. Tumba ka? Sige, akong bahala. Tumayo ka lang, akong bahala. Dahil nakikita niya na ikay nagpapatianod sa kanyang kalooban. Ikaw ay ibinibigay mo ang iyong sarili sa kanyang kalooban. Kaya naman habang tumatagal at mas lalong nakikita, lalo nating nararamdaman at nararanasan, na hindi talaga natin kaya sa ating sarili. Lalo nang nangyayari sa sanlibutan ito. Sa inyong mga anak, sa mga dinadanas. Nung kami nag-aaral ay yung mga nangyayari ngayon ay napakaiba nung mga panahon na kami nag-aaral. Nung mga panahon na kami ay nasa labas ng mga bahay naglalaro, napakaiba ngayon. Dahil ngayon, ultimo maliliit na bata naninigarilyo na. Edad ni Zion, edad ni
Oh, totoo yun. May nakikita akong bata na napakaliit pa. Ang bunga ng bibig ay, akala mo ay matanda na, kumbaga, ano na, siga pa sa matanda. Yung pag nagsalita ay grabe yung lumalabas sa bibig. Bumibili lang ako ng candy. Tapos nagsasalita, sabi ko, parang ako'y natakot doon sa bata. Sabi ko, ano ba nangyayari sa mundo ngayon? Bakit ganito na? Samantalang nung panahon namin, marinig ka magmura ng magulang mo, kakain ka ng sili. Bubudburan na sili yung bibig mo hanggat hindi ka makapagsalita sa anghang. Dahil bawal nga yun eh. Ngayon, yung every word, kung makikita nyo, every word na lalabas sa bibig ng bata, normal na salita, normal na salita. Sabi ko, ano yun, ano na? Kasama na sa vocabulary yung mga mura. Siguro maganda gumawa na ng dictionary na pagka naggawa ng phrase ay may mura na talagang kasama. Siguro darating ang panahon na gano'n na. Ako po ay si tutututut, pangalan. Tapos tutututut, pangalan. Gano'n na ang nangyayari sa mundo ngayon. At kung hindi tayo mag-iingat, napakadaling, pagka tayo ay lumabas sa presensya ng Panginoon, pagka tayo natumba, pagka tayo ay, kumbaga, nalaglag sa kasalanan, napakadaling bumalik sa ganong klaseng buhay. At kung ang Panginoon ay hindi hawak sa atin ng Panginoon, o hindi tayo tatagal. Di ba nga, ang prutas na sariwa, ilagay mo yan, maglagay ka ng isang bulok sa mga prutas na puro sariwa, ilang araw lang, ilang oras lang, may makikita ka na nahahawa niya na iba. Pero yung isang sariwang prutas, ilagay mo sa puro bulok, anong mangyayari? Yung nag-iisang sariwa, yung pa yung mabubulok, yung mga bulok, mabubulok ng mabubulok. Can you imagine? Na pagka ikay nadapa at lumabas sa salita ng Panginoon. Dahil nga napakadaling kalimutan yung mga ginawa ng Panginoon sa ating buhay. Pagka nasa gitna ka ng kabigatan, nasa gitna ka ng hirap sa buhay, yung paulit-ulit na hirap na parang hindi mo alam kung bakit ganyan yung nangyayari, napakadaling sabihin na ayoko na maglingkod. Kasi nung hindi naman ako naglilingkod, hindi ganito buhay ko eh. Ayoko na, babalik na lang ako, mas madaling magtrabaho, mas madaling humanap ng pagkakakitaan pagka hindi ka naglilingkod sa Panginoon kasi walang bawal. Yes, walang bawal pagka nasa sanlibutan ka. Pero hanggang dyan lang yan. Pagka bumaksak ka habang nasa sanlibutan ka, walang magtatayo sa'yo. Walang magli-lift up sa'yo. Walang tutulong sa'yo para makabangon uli. Sarili mo lang. Yung mga kaibigan natin, nakakalain natin, kaibigan natin sa sanlibutan, pagka ikay natumba, wala na rin sila. Karamihan ng mga kaibigan na makikilala mo, napaka-minimal ng mga kaibigan na mag-stay sa gitna ng pagsubok. Napakaliit niyan pag nasa sanlibutan ka. Karamihan dyan, habang nasa rurok ka ng iyong tagumpay, madami sila. Para silang mga lintang nakakapit sa'yo. Pero once na bumaksa ka at nasa sanlibutan ka, wala na rin yan. Para rin silang mga lintang na magpupulasan pagkatapos nilang ubusin lahat ng dugo na sa katawan mo. Pero iba ang buhay pagka ikay nananatili sa salita ng Panginoon. Nananatili sa presensya ng ating Panginoon. Ang isang righteous man ay habang siya'y nabubuwal, mas humihigpit yung hawak niya sa Panginoon. Habang siya'y nanghina, habang siya'y nasa panghihina, ang kapit niya sa Panginoon ay mas mahigpit pa sa kapit niya nung siya'y malakas. Dahil nararamdaman niya, yung kapit din ng Panginoon sa kanya ay mas humihigpit. Naranasan niyo bang pag nahimatay kayo, yung sasalo sa inyo, yung kapit nun, para suportahan ka na hindi matumba? Kung naranasan niyo yung ganung bagay, parang, okay. Ganon yung mararanasan natin pagka tayo hindi lumabas sa salita ng Panginoon. Pagka ikay natumba, ang Panginoon mismo ang sasalo sa iyo na hahawakan ka ng hindi mo mararamdaman na ayoko na. As long as nandun ka sa presensya ng Panginoon. As long as sinusunod mo pa rin yung kalooban ng Panginoon, kahit na hinang-hina ka na, kahit na nadi-discourage ka na sa gitna sa mga nangyayari,
Kahit na kumbaga minsan naisipin mo na, bakit kaya ganito? Naniniwala naman tayo lahat na tayo ay ang bride ng Panginoon. Bakit ganito ang nangyayari sa atin? Pero minsan, doon nga mas lalong na-amplify yung pag-ibig ng Panginoon. Sa gitna ng mga pagsubok na nararanasan ng gawain natin, the more dapat nating ipamalas yung pag-ibig na nararanasan natin sa Panginoon. The more natin kailangan paalalahanan ng bawat isa na, huwag ka sumuko kapatid, ang Panginoon ang mahawak sa atin. Huwag tayong lalabas dahil pagkatapos nitong lahat ng bagay na ito, alam natin ang Panginoon pa rin ang mahawak sa atin. Dahil tayo ay tinitingnan na ng Panginoon ng mga righteous. Kailangan natin makita na habang tumatagal, oo, hihirap ng hihirap, pero hihigpit ng hihigpit ang hawak sa iyo ng Panginoon. At kailangan mo ring humawak ng mahigpit. Dahil, again, napakadaling sumuko. Pangatlo, God holds the life of those who follows Him. Sa Psalms 37 verse 25, ididiretso ko doon sa 25. Ito yung napakagandang salita, ay isang awit ng ni Haring David, na I have been young, and now I'm old, yet I have not seen the righteous forsaken, nor his descendants begging for bread. Pagka tayo'y nananatili sa presensya ng Panginoon, kung tayo ay, kumbaga, bagamat natumba ka ng hina, pero ikay nanatili sa presensya ng Panginoon. At ikay naging matuwid sa mata ng ating Panginoon. Ang Panginoon ay may obligasyon na kumbaga, ingatan yung buhay mo. Ingatan yung buhay na nasa iyo. Dahil pinapagamit mo yung buhay mo sa gitna ng, kahit na ikay nangihina at nahihirapan, pero ikay nagpapatuloy. Ang Panginoon ngayon ang may obligasyon na ingatan ka. Iingatan niya yung mas lalo kanyang iingatan. Dahil, sabi nga ni Haring David, yet I have not seen the righteous forsaken. Never naman talagang nangyari na yung mga matutuwid na anak ng Diyos ay pinagkulang ng Panginoon. Amen? Never naman nangyari na yung mga anak ng Diyos na naglilingkod ng tapat sa Kanya ay gigising sa umaga na walang makakain. Never naman nangyari na yung tapat na naglilingkod sa Panginoon na pagkat dumulog sa Panginoon ay hindi mangyayari yung kanyang, hindi gagawin, hindi didinggin ng Panginoon ang kanyang pinalalangin. Sabihin niyo sa akin, kung dumating na kayo dun sa point ng buhay nyo na nanalangin kayo, alam nyo na kayo naglilingkod ng tapat sa Panginoon at nanalangin kayo at hindi nangyari. Siguro sa tingin nyo hindi nangyari, pero ang Panginoon naman kasi hindi siya sumasagot sa paraan na gusto natin siyang sumagot. That's one thing na kailangan natin matutunan. Na ang Panginoon sasagot siya sa sarili niyang paraan. Hindi mo pwedeng i-conclude na, Panginoon, ito yung dalangin ko, gusto ko ito yung sagot. Ito dapat yung mangyari kasi ito yung Hindi. Kahit pa ilatag mo sa Panginoon yung ipapanalangin mo na gusto mo, sana Panginoon, gato, ganyan. Hindi naman yun ganun ang mangyayari. Sasagutin niya ng Panginoon sa pamaraan na mas pagka nakita mo na siyang gumawa, sa Kanya ang papurit. Sa Kanya babalik ang pasasalamat. Dahil matuwid ka at nanatili ka sa salita ng Panginoon sa gitna ng pangapagsubok, ang Panginoon ay obligadong hawakan ka. Obligadong pangalagaan ang buhay mo. Dahil Dahil kayo hindi ka kumbaga mas lalo mong isinusuko. Mas bumibigat ang sitwasyon, mas lalo mong isinusuko ang iyong sarili sa Panginoon. Sabi sa 2 Corinthians 4 verse 8, we are hard-pressed on every side, yet not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not forsaken. Struck down, but not destroyed.
Oh, napakagandang mabasa yung mga gantong salita. Na bagamat ikay naiipit, nahihirapan, nabubugbog, nangihina, bumabaksak kayo yung katawan, hindi ka talaga, kumbaga, kumbaga sa mga nagbabike, meron kang laging second wind. Meron kang biglag may mag-usbong sa puso mo na kaya na magbabangon sa iyo mula sa mga bagay na ganito. Persecuted but not forsaken. Inuusig ka, kumbaga maraming nagsasabi sa'yo, bakit nandiyan ka ba sa pananampalatayang yan? Hindi ka uulad dyan. Hindi ka sisikat dyan, hindi ka makikilala dyan, hindi ka giginhawa ang buhay mo sa pananampalatayang yan. But are we forsaken? Di ba pag naririnig natin na, ba't nandiyan ka pa ba? Hindi ka naman dyan na ano. Hindi. Panginoon ay tapat. Hindi ako pinabayaan. Hindi nga ako sumikat, pero ligtas naman ako. Hindi nga ako nakakabili lang na lahat ng gusto ko, pero yung pangangailangan ko sa araw-araw ay napupunan. Hindi nga ako naging mayaman, pero may sarili akong bahay. May bahay ako natitirhan, may bubong sa aking uuluhan, may pagkain sa aking hapagkainan. I am not forsaken. Pagka ito'y nakita natin, napaka sarap ng pagpupuri. Dahil sa gitna ng mga pagsubok na yan, you were never cast down. Hindi ka tuluyang nasira. Hindi, kumbaga kahit anong pag-uusig sa'yo, nakikita mo na, hindi. Andito ako. Patotoo pa rin ako. May patotoo pa rin ako sa Panginoon na hindi ako tuluyang nawawala. Sinasabi nila na parang ang hirap-hirap ng buhay ng mga mananampalataya. Mahirap ba? Kami nga, alam niyo sa patotoo na mga mananampalataya nakita ko kahit sa gitna ng kahirapan, pagka tinanong mo, brother, kamusta? Okay ako sa biyaya ng Panginoon. Subukan yung tanongin yung mga tao sa labas, kamusta? Medyo gipit kami, medyo ganito. Pero sa mga mananampalataya, pag tinanong mo, kamusta brother, kamusta sister? Medyo mahirap, pero nakakaalpas sa biyaya ng Panginoon. We were not forsaken. Hindi ka pinabayaan ng Panginoon mo. Di ba? Ilang beses natin naririnig yan dito sa harapan. Minsan tayo dumaraan sa mga pagsubok na yan para pag tayo mo sa harapan, kaya mong sabihin na hindi ako pinabayaan. Nawalan ako ng bigas, kinabukasan, meron ako 1 kilo kagad. May nagbigay kagad, nawalan ako ng ulam nitong gabi. O sige, nagtiis kami ng gutom sa isang gabi. Pero paggising ko sa umaga, may bumunta, may dalang tuyo, may dalang pusit, may dalang danggit, may dalang kung ano-ano pa, may itlog. Sapat para sa 1 linggo. Oh, salamat, Panginoon. Hindi mo ako pinabayaan. Natulog man akong gutom, pagising ko, busog na naman kami sa 1 buong linggo. Sapat ang biyaya ng Panginoon. We were struck down. Maraming nagbababa sa ating buhay, mga mananampalataya, sa ating pananampalataya. Maraming nagsasabi na hindi ganyan ang salitan, hindi ganyan dapat ang Diyos. Dapat ang Diyos, di ba ang Diyos mapagmahal? Di ba ang Diyos, siya'y nagbibigay ng lahat ng hinihingi natin. Siguro yung Diyos mo, ganun. Pero ako hindi. Ang Diyos ko, dumadaan ako sa pagsubok, pero hindi ako nangihina ako, pero tinatayo ako. Hindi niya ako binibaby. Never ka nakita ng Kristiyano na binaby ng Panginoon na, kawawa naman yung anak ko, nahihirapan na. Nabubuhatin ka na, tama na, sige na, okay na. Ako nang bahala. Hindi. Ibabangon ka ng Panginoon, susuportahan ka niya, aalalayan ka niya, pero ikaw pa din ang gagawa. Dahil ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi naman talaga madaling task. We were called para maglingkod, hindi lang para maging amo. Hindi tayo amo sa pananampalataya. Isa lang ang hari sa atin. Si Jesus Christ. Tayo lahat ay servants. Kaya wala tayong karapatang mag-amu-amuhan din.
Pero napakagandang malaman na bagamat sa gitna ng lahat ng ito, sin may struck our body. Kumbaga, distraction man ay dumating sa ating katawan. Mawala man tayo ng buhay, mawala man ng buhay na nandirito. Pero meron tayong tinitignan na manghina man, bumaksak man ang katawang ito, hindi man na makabalik sa kalakasang meron tayo dati, but we are not totally destroyed. Mamatay man tayo sa lupang ito, mawalan man ang buhay, mawalan man ang hininga, pagkatapos mong ilibing, di ba nga, naniniwala tayo na mas okay na yung mga nauna. Dahil hindi na sila dumadanas ng paghihirap sa mundong ito. Dahil nararanasan na nila fully ang kaluwalhatian ng Panginoon. Kaya bagamat ang itong katawang ito ay unti-unting nangihina, unti-unting nagkakasakit, unti-unting nabubulok, di ba? Buhay pa nga tayo, yung katawan natin, unti-unti na talaga yung nabubulok. Umaagnas na, kumukulubot na. Kumbaga, yung kapal ng buhok mo nung kabataan mo, unti-unting numinipis. Paano na tayo? Papunta na tayo sa distraction. Yung sinasabi ng Panginoon na we are not utterly destroyed. After masira tong katawang ito, may kaluwalhatian namang naghihintay. After mong ihiga yung katawang ito, ibibihis mo yung katawan na hindi na nasisira. Dahil nanatili ka sa salita ng Panginoon. Nanatili ka sa kalooban ng Panginoon. Ngayon, God is obligated to change you. God is obliged para ibigay sa iyo yung reward. Nasira ka man, nabugbog ka man. After everything, that is our light. Nagamit man ng kasalanan, pero nung nagsisi ka at binawian ka ng buhay, pagdating mo sa langit, anak, ito yung katawan mo. Wala nang sira. We are not utterly destroyed. Kung titingnan naman natin na hindi naman yung destroy na sinasabi dito, hindi naman yung sa sanlibutan. Hindi dito sa lupang ito. Itong katawan na ito, masisira at masisira to. Dahil laman to eh. Dahil na-curse ito ng kasalanan. It will meet its end. Darating at darating itong panahon na masisira itong katawang ito. Pero ang sinasabi na you are not utterly destroyed, pagkatapos ng lahat, pag harap mo sa Panginoon, hindi ka harap sa gantong katawan, na mataas ang blood sugar mo, mataas ang BP mo, may sakit ka sa puso, kulang ang braso mo, bulag ang isang mata mo, malabo ang mata mo, panot ang buhok mo. Lahat ng disfiguration, hindi ka haharap sa Panginoon ng ganun. Haharap ka na maluwalhati. Kumpleto, buo ang kamay mo, malinaw ang mata mo. Hindi mataas ang blood sugar mo, hindi ka high blood, hindi bumabaksak yung, hindi nalalagas yung buhok mo, hindi kumukulubot yung mukha mo. Haharap ka ng, kumbaga, yung pinakamagandang paraan na pwede kang humarap sa Panginoon. For you are not utterly destroyed. Dahil, nanatili ka sa salita ng Panginoon, nanatili ka sa paggawa ng sa kalooban ng ating Panginoon. Kaya naman, sa ating pagtatapos, na habang tayo lumalakad, lagi nating alalahanin na bagamat trials may come and go, alam natin yan, na ang mga pagsubok, daraan at daraan yan, hindi mo yan maiiwasan. Hindi natin yan pwedeng, kumbaga, pag nakita natin, ayan na yung pagsubok, iwas ako. Ayan na yung pagsubok, iwas ako. Hindi. May mga bagay talaga na talaga kailangan natin siyang pagdaanan. Dahil, ito yung magiging test ng ating pananampalataya. Ito yung magiging support sa ating pananampalataya na pag after mo tumagos dyan, para kang isang ginto, di ba ang ginto? Ang ginto habang lalong nadadalisay sa apoy, paglabas ng gintong yan, di ba napakakintab, napakaganda.
Dahil natanggal lahat ng impurities. Ngayon, tayo ay parang ihahalin tulad tayo sa ginto. Na habang tumatagal at dumaraan sa mga pagsubok, manatili ka lamang, kapatid. Na bagamat ikay dumaraan sa mga kabigatan ng iyong buhay, manatili ka, manalangin ka, mag-meditate ka sa salita ng Panginoon, maging mabiyaya ka sa iyong mga kapatid, ipakita mo ang pagmamahal ng Panginoon, ituwid sila kung kailangan, pero may pag-ibig. Habang dumaraan ka sa ganyang mga pagsubok sa iyong buhay, o makikita mo na pagdating mo sa twilight ng ating buhay, ay masasabi mo na, I have fight a good fight, and I have finished the race. Masasabi mo na, Panginoon, naging tapat ako sa iyo, ikaw na pong bahala sa akin. Ikaw na, akin ang ibinibigay sa iyo, akin ang tuloy ang isinusuko sa iyo ang aking buhay, nagawa ko ang nais mo, ikaw na ang bahala sa akin. Then, you will see a gold refined by fire. Napakagandang makita niyan. O sana, pagka tayo dumating na sa panahon na makikita natin ang ating glorified body, ay abutan na, lahat tayo rito ay maabutan nawa natin. Pero hindi lahat talaga tayo makakaabot doon. Pero we pray na sana maranasan natin ang pagpapalit ng katawan, na buhay pa tayo, na makikita natin yung pagpapalit, yung mulang kulukulubot na balat ay magiging bata uli. Kaya naman tayo nakaka-bless yung buhay nila ng ating mga matatanda sa fellowship, sila Sister Mina, Sister Isabel, na bagamat nangihina na ang kanilang mga katawan, pero nagpapatuloy sa pananampalataya. Doon lang, sa pagpapatuloy na yon, ay napakagandang testimony na yon, kapatid. Kaya naman ang bawat isa sa atin sa hapon na ito ay maging maalalahanin sa bawat isa dahil hindi talaga natin alam what holds tomorrow. Only God holds tomorrow. Kaya naman, habang tayo lumalakad, let us delight our path. Ang ating isituit na ang ating nilalakaran ay ang kalooban ng Panginoon. Dahil as long as na nasa loob ka ng kalooban ng ating Panginoon, matumba ka man ang Panginoon, ay obligado kang itayo. Dahil nasa ilalim ka ng kanyang kalooban. At aking inaanyahan ng bawat isa na tumayo, at yun, ako po'y magtatapos na rito. At nais kong umawit na isang awit, ito yung inawit ng ating song leader kaganinang umaga. Na bagamat tayo ay nasa gitna ng mga pagsubok sa ating buhay, always be of good courage. Na lahat ng mga bagay na ating pinagdaanan ay it will be worth it all. Na pagdating ng panahon na tayo ay haharap na sa ating Diyos, masasabi niya, well done, my good servant. At tayo umawit ng isang awit, ang title nito, katulad ipinaawit ng ating song leader kaganina na Through the Fire. Napakagandang awit, na tunay nga na hindi naman ipinangako ng Panginoon na magiging madali ang buhay ng isang Kristiyano. Hindi naman niya ipinangako na it will be bed of roses. It will be bed of thorns. Sa totoong buhay ng isang Kristiyano. At ang nilalakaran natin ay mga matitinik na lugar, mga madidilim na lugar, ngunit God is the light unto our path. Ang Panginoon ang nagdedirect sa atin, kaya naman tayo magpatuloy lamang. Ating awitin ang awit na ito. So many times I've questioned certain circumstances, those things I could not understand. Many times in trials, my weakness blurs my vision. Then my frustration gets so out of hand. Hallelujah! But instead,
I am reminded I've never been forsaken. I've never had to stand one says alone. As I look at all the victories, praise God, Spirit rises up in me. Hallelujah! And through the fire, my weakness is made strong. Praise God! He never promised that the cross would not get heavy and the hill would not be hard to climb. Praise the Lord! Hallelujah! He never offered a victory without fighting, but He said help would always come in time. Just remember, hallelujah, just remember when you're standing in the valley of decision and the adversary says give in, just hold on. Our Lord will show up and He will take you through the fire again. I know within myself that I will surely perish. Oh, but if I trust the mighty hand of God, He will shield the flames again. He never promised, hallelujah, that the cross will not get heavy and the hill would not be hard to climb. Hallelujah, hallelujah. He never offered a victory without fighting, but He said help would always come in time. Praise God, just remember when you're standing in the valley of decision and the adversary says give in, just hold on. Oh Lord, hallelujah, and He will take you through the minsan pa, hallelujah, ating gawin. He never promised, praise God, hallelujah, get every. Yan ano pinangako sa atin ng Panginoon na siya ay nandyan, hallelujah. Bagamat dumakas sa mga pagsubok sa iyong buhay, kapatid, ang Panginoon ang magtatayo sa iyo, hallelujah, hallelujah. Fighting, but He said help would always come inside. Blessed be the name of the Lord, hallelujah. Remember when you're standing in a valley of decision and the adversary says give in, just hold on. Our Lord will show up and He will take you through the fire again. He never offered, hallelujah, He never offered a victory without fighting, but He said help would always come in time. Hold on, hallelujah, our Lord will show up and He will take you through the fire again. Praise the Lord, hallelujah, purihin ang Panginoon, hallelujah. Luwalhati ang Kanyang banal na pangalan, hallelujah, hallelujah. We stumble, we fall, and yet we are not destroyed, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa iyong mga salita sa hapong ito. Dakila ka, O Diyos.
Salamat, Panginoon, na tunay nga, Panginoon, na bagamat kami nanghihina, kami man ay nalulugmok sa aming mga pagkakamali. Kung kami lamang ay mananatili sa iyong presensya at sa iyong kalooban, ikaw ay tapat na magtatayo sa amin. Hallelujah. Kaya naman, Panginoon, nandito kami nagpapasalamat sa iyo, O Diyos. Nahihirapan man minsan sa aming sa buhay sa lupang ito. Nasa struck down man ng mga sakit, nasa struck down man ng mga pagsubok. Ngunit, Panginoon, salamat sa iyong mga salita, salamat sa iyong mga pangako. Kami ay nakakapagpatuloy at ikaw, Panginoon, ay patuloy na nagbabangon sa amin. O kaya naman, Panginoon, sa hapong ito, ikaw ay amin niluluwalat at sinasamba, O Diyos. Kapag ikaw ay nararapat, itaas sa aming mga buhay. Dahil kami ay hindi mo pinagkulang, O Diyos, salamat, O Diyos. O Panginoon, purihin ka, Panginoon, sa buhay ng aming mga kapatid, O Diyos. Sa buhay ng bawat isa na nandirito, O Diyos, salamat, Panginoon. Ikaw, Panginoon, nawa, O Diyos, ang patuloy na kumilos at gumawa sa amin ng haleluya. Nawa, Panginoon, ikaw, makita mo, Panginoon, na ang iglesia namin, Panginoon, ang bahay-sambang ito ay nagpupuri sa iyo at nawa, O Diyos, ang iyong favor ay pagkaloob sa bawat isa, haleluya. O kami, Panginoon, patuloy na maglilingkod sa iyo, O Diyos. Pagkat nasa iyo ang buhay at wala nang mas dadakila pa sa iyo, Panginoon. Kaya naman, O Diyos, nawa, ikaw, Panginoon, ay patuloy na kumilos at gumawa sa amin. Hallelujah. Dakila kang ang tunay, O Diyos, at sa iyo lamang ibinabalik ang mga papurit pagsambang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo Jesus. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. At akin ang ibinabalik sa ating MC. Hallelujah.